balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang maatikabong bakbakan sa pagitan ng dalawang lightweight superstar na si Gervonta Tank Davis at Frank Martin, kung saan mga idol, umuwing tagumpay si Tank Davis matapos niya patulugin si Frank Martin sa round 8 ng kanilang laban. At mati kapag nanalo ang isang boxer mga idol, minamatch up kaagad ito sa posibleng next na laban niya, kaya hindi talaga maiiwasan na i-match up si Tank Davis kay Shakur Stevenson, Vasily Lomachenko at Devin Haney. Pero ang hindi natin maintindihan mga idol, bakit pati si Inoue kasama sa minamatch up kay Tank Davis? Sa tingin nyo ba mga idol, matapos ang ginawa ni Tank Davis kay Frank Martin, magkaka-interest kaya o merong tapang si Inoue na labanan si Tank Davis? I don't think so mga idol. Talaga matatakot talaga si Inoue kay Tank Davis. Kahit sabihin pa natin mga idol na sa naging laban ni Inoue kay Luis Nery na tumimbang ito ng halos 140 pounds, at sa weigh-in naman ni Tank Davis kay Frank Martin, bumigat ito ng 133.4 pounds na talagang hindi nagkakalayo ang kanilang timbang. Pero ang level ng lakas dito mga idol, iba talaga ang kay Tank Davis. Malamang alam na ito ng kampo ni Inoue na tagilid talaga sila kay Tank Davis kapag lumaban sila dito sa bakbakan. Samantala sa naging panayam naman po mga idol ng Matchroom CEO na si Eddie Hearn matapos sila mag-usap ng kanyang alaga na si Devin Haney kamakailan lamang, kung saan mga idol nagsuggest daw itong si Boy Ilong na papalaga ng IBF Super Lightweight Champion na si Sobrel Matias para sa unification fight sa kanilang dibisyon, kung saan mga idol hindi nagustuhan ni Eddie Hearn ang plano ni Devin Haney na makipag-unification fight kontra kay Matias matapos ito matalo kontra kay Ryan Garcia. Kaya pinopropose daw ni Eddie Hearn mga idol na labanan daw muna ni Haney ang kanyang mandatory challenger na si Sandor Martin. Ito daw ang pinakamagandang laban na posibleng gawin ni Devin Haney para sa kanyang comeback fight. Well, para sa atin mga idol, isa na napakagandang suggestion ang ginawa na to ni Eddie Hearn sa kanyang alaga na si Boy Ilong. Dahil iniisip nito mga idol na hindi kaagad masisira ang karera ni Devin Haney. Sinisiguro lang ni Eddie Hearn ang panalo ni Haney sa kanyang pagbabalik sa bakbakan matapos ang hindi magandang nangyari sa kanyang laban kay Bagito. Hindi kasi biro mga idol, nakalabanin ni Devin Haney si Sobrel Matias. Kita naman natin dito mga idol sa kartada ni Matias na merong 100% knockout ratio sa bakbakan, at ang isa sa mga knockout nito mga idol ay hindi talaga pinalad at binawian ng buhay. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na malakas talaga na klaseng kampiyon itong si Matias. Okay lang sana mga idol kung fresh pa ang kartada ni Devin Haney. At para sa atin mga idol, ang karumal-dumal na bugbog na inabot nito kay Ryan Garcia ay magbibigay ng malaking epekto kay Boy Ilong sa kanyang galawan. Imagine mga idol kung sumayaw ang tuhod ni Devin Haney sa mga hindi naman gaano kalakasan na left hook ni Ryan Garcia. Paano pa kaya kung si Matias na makatama kay Boy Ilong na lahat ng mga suntok nito merong diin na talagang posibleng ikatulog mo sa bakbakan? Kaya kung ako kay Devin Haney mga idol, susundin ko na lang ang mga sinabi ni Eddie Hearn na labanan muna si Sandor Martin dahil ito ang pinaka-best na laban para sa kanyang pagbabalik sa bakbakan matapos mabasag ang itlog nito kay Ryan Garcia.